Kaugnay ng pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 at iba pang issue, mapapayan po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga, Yusek. Good morning, Igan. Good morning sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa sign notification ni dating Pangulong Duterte, isa sa kanyang dahilan kaya hindi siya dadalo sa confirmation of charges hearing sa ICC ay nabanggit na naman yung kidnapping na facilitated daw ng Office of the Incumbent President of the Philippines. Reaction po. Nakakataka nga na itong abogado niya, tunog na DDS. Yan yung mga pinapalutang na mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng kidnapping. Igan, meron tayong batas, RA 9851, kung saan isinasaad doon sa Section 17 na kapag ang isang kaso ay dinidinig na o iniimbestigahan na sa isang state o kaya sa ibang international tribunal, ay maaari nating i-dispense with ang pag-iimbestiga dito at hayaan na ituloy na doon ang pag-iimbestiga at tuloy ang pagdinig ng reklamo. Igan, doon lamang sa ICC nagkaroon ang ating mga kababayan, kapwa nating Pilipino, ang nagsampa ng kaso. Dahil matatandaan natin, sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi siya maaaresto, hindi siya makukulong. Unang-una dahil may immunity siya. Pangalawa, dahil sa kanyang old age. So sabi niya, I do not respect, I don't care about human rights. Kung ikaw ba nadinig yun, na alam mo hindi makukulong yung nagpapatay sa mga kamag-anak mo, dito ka pa ba tatakbo sa Pilipinas? Hindi ba? Kaya nga nauna doon silang tumakbo sa ICC dahil naramdaman nilang wala silang makukuhang hustisya dito sa Pilipinas at that time. Since nag-start na ang hearing doon, pinauubaya ng ating gobyerno through RA 9851 ang pagdinig ng tuluyan ng kaso doon. Okay, may nakikita ba kayo na posibleng implikasyon dito sa biglang pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo sa 2028 sa pagkapangulo sa pananatili ng kanyang ama sa ICC? Wala tayong nakikita. Most probably, maaari niya lang itong ginagamit sa ngayon para magtuloy-tuloy ang kanilang naratibo na ang pag-uusig sa kanya ay dahil lang sa pamumulitika. Katulad na rin ng depensa ng kanyang ama dito sa ICC na pamumulitika lamang daw ang pagdala sa kanya doon at ang pagdinig ng kaso sa kanya doon sa ICC. Tandaan natin, Igan, Opo. kahit na nung nasa eroplano at papunta pa lang sa ICC sa The Hague, inamin niya at inaako niya ang responsibilidad ng kanyang pagpapatay sa mga tao na hindi man lang dumaan sa korte. At sinabi niya ito'y ginawa niya para sa bayan. Ngayon ba ay tinatatwa niya na ang pag-amin ng kanyang papatay at ibinibigay niya na lang doon sa mga kapulisan ang kasalanan ng pagpatay at wala siyang kinalaman at hindi siya ang mastermind or rather hindi siya ang kumumpas sa pagpapatay sa mga tao. Pwede bang yung good luck na reaksyon ng Pangulo, pwede bang madagdagan pa yun? Baka may bago siyang reaksyon dito sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028? Pag nito kasi mga usapin, Igan, na halos pamumulitika lang talaga ang ginagawa ng Vice Presidente, hindi mo aasahan ganun kahaba ang sagot ng ating Pangulo. Oo. So, puro trabaho yan. Hindi nga niya iniisip kung ano na yung ginagawa ng Vice Presidente laban sa kanya. Lahat ng paninira, lahat ng pagtutwist ng facts, lahat ng mga fake news na ibinabato ni Vice Presidente, hindi niya yan iniinda. Ang iniisip na lang niya, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Lalo na ngayon, di ba, ang sabi ng Pangulo, let's move forward para sa ekonomiya. Yung timing, Yusek Castro, may... Oo. Go ahead. Yung timing, nakita natin, di ba? Kasi ang dami na nagsasampa sa kanya ng mga impeachment complaints. So, mukhang gagamitin niya itong pagdedeklara niya na siya'y tatakbo sa pagkapangulo para sabihin sa taong bayan at gumamit na naman ng emosyon na kaya siya sinisiraan ay dahil tatakbo siya bilang Pangulo. Actually, Igan, ang pagpapanagot
sa mga di umanong anomalyang ginawa. At ito hindi naman niya makakaila dahil hanggang ngayon, Igan, banggitin ko na isa ha, mas importante ito. Yung 15 million na kinuhanan lamang nila ng certificate ang AFP, 4 na certificate para palabasin na sila yung nag-sponsor ng Youth Summit, Youth Leadership Summit ng AFP na halagang 15 million na kinuha nila sa DepEd Confidential Funds. Oo. Kinuha ito ni Michael Powa, Attorney Michael Powa, at isinumite sa COA para palabasin na ginastos na nila ng 15 million. Nagulat ang AFP dyan dahil hindi daw nila inakala na gagamitin yung certificate na yun para palabasin na sila yung DepEd sa pangunguna ni dating Secretary Sara Duterte. Oo. Nagagamitin na, kumbaga, pamasak sa ginastos sa 15 million. Yun ay napakalaking kasalanan at dapat talaga niyang ihingi ng tawad ito sa taong bayan. So, nakikita natin na malamang gagamitin niya lahat ito para sabihin siya ay sinisiraan lamang. Pero pag ikaw ay tinatanong para sa taong bayan kung ano ang ginawa mo sa pondo ng bayan, hindi yun paninira. Oho. Okay, reaksyon. Lumulutang ang Sara Amy Marcos na tandem. Parang power pop girls lang. Kulang pa ng isa. Oo. Girl power daw. Ramdamin niya. Ramdamin ng buong Pilipinas ang kanilang power. Team power yan. Actually, hindi girl power. Team power. Okay lang kay Pangulong si ate, ang katandem ni VP Sara. Hindi ko pa natanong ang Pangulo patungkol dyan. Kasi parang late na lumutang kahapon eh. So, hindi Oo. ko natanong ang Pangulo. Okay. Hindi ko pa natanong. Sa deklarasyong ito, Yuse Castro, meron bang naiisip ang administration na magiging pambato naman o makikipagkoalisyon na rin sa iba pang political parties? Naku, Igan, oo, sa totoo lang kapag nakakasama natin ang Pangulo sa pagmi-meeting, hindi po talaga napag-uusapan sa ngayon Aha. ang Politika, politika patungkol okay. dyan. Oo, kasi ang mini-meeting talaga namin, katulad yan, busy ang Pangulo sa ASEAN. The preparation ng ASEAN. Pangalawa, lagi niyang kausap ngayon ang mga economic team para maiangat ang ekonomiya. So, hindi pa talaga na pag-uusapan ang politika. Ito nga, binitawan ko kahapon di ba? Oo. If you're a politician, you think, no? You will think of the next election. But if you are statesman, you will think of the next generation. So, yung mga nag-iisip ngayon ng politika, ang aga-aga, alam mo na, ang nasa dibdib, pang sarili, para iangat ang sarili, i-promote agad ang sarili, hindi iniisip na i-promote ang bansa. Maraming salamat, Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Ingat po. Maraming salamat, Igan, at sa ating mga kababayan. Thank you po. Samantala, sisikapin po namin kunan ng pahayag ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte sa mga nabanggit na yan ni Yuse Castro. Wait lang, huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na.